Okay mga ka-trigger, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Benigno Bismar. Okay, ang sabi ni Benigno Bismar ay paki-review naman po ng Kel-Tec P17 pistol 22 LR kung meron po kayo diyan sa firing range. Actually, ang meron kami dito sa firing range ay wala kaming 22 LR na Kel-Tec. Ang meron kami dito ay Walther. Pero pwede ko namang reviewin sa inyo yan sang-ayon sa ating research. So, nag-research na lang tayo para malaman natin kung saan ito ginawa at kung ano ang klase ng pagkakagawa nito. Kung maganda ba ito, kung reliable. So, yan ang ating tatalakayin ngayon. At bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil dumarami naman ang ating mga subscribers. At maraming salamat sa inyo. At gayon din sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat dahil nadadagdagan yung ating revenues. Dahil ang ating YouTube channel ay ginawa ko para sa ating mga beneficiary. Meron tayong 6 na estudyante na tinutulungan na anak ng mga single parent. Kaya ang ating YouTube channel ay tinutulong ko sa kanila. At kung kulang ay dinadagdagan ko mula sa ating sweldo. Okay, at maraming salamat do sa nagbigay ng tulong dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan itong number na ito para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. Mag-message kayo dyan kung kayo ay may paabot na tulong sa ating mga beneficiary para kayo ay ma-recognize ng ating YouTube channel. Kaya ako'y nagpapasalamat kay Sir Noli Peace America sa patuloy na pagsuporta sa ating mga beneficiaries na sa kabila ng kahirapan ay gusto rin makapagtapos ng pag-aaral. Okay, pagpalain ka ng Panginoon, sir, at sana marami pang kagaya mo na may puso ng pagtulong para marami pa tayong bata na matulungan. Okay, punta na tayo sa katanungan ni Benigno Bismar. Okay, so tingnan natin kung saan ginawa itong Kel-Tec P17 pistol na 22 LR. Tingnan muna natin kung sinong nag-manufacture nito. Okay, so ni-research ko lang ito. Dahil nga wala naman tayong ganyan brand at model ng baril. So, sa aking research ay lumabas na ang Kel-Tec P17 ay ginawa ng Kel-Tec CNC Industries. So, okay. Ang gumawa nito ay Kel-Tec CNC Industries. Ito ay American company na ang founder nito ay si George Kel. Siguro yung Kel-Tec ay galing doon sa Kel-Green. Dahil si George Kel-Green ang founder nito. At hindi lang P17, 22 LR ang kanilang minamanufacture. Nagmamanufacture sila ng variety of firearms. Ibig sabihin marami silang ginagawa at isa na nga dito yung Kel-Tec P17. Marami silang ginagawa mga firearms including yung pistol, meron din silang rifle, shotgun. Ayan, at ang isa nga dyan ay yung P17. Yun ang isa sa kanilang mga pistol na made in USA. Meron din silang 22 long rifle. Yan ay 22 LR semi-automatic pistol. Yan yung kanilang isa sa mga product. So tingnan na natin yung company ng Kel-Tec Industries Incorporation. So, ang headquarters nila ay sa Cocoa, Florida, USA. Yun, nandun ang kanilang planta, ang kanilang headquarters. Ang mga product nila ay pistol, rifles, and shotgun. So, madami. Ang founder ay si George Kel-Green. Okay, so yan. Tingnan na natin kung ano naman ang tungkol sa Kel-Tec P17 22 LR. Okay. Alam naman natin na ang 22 LR, ayan na yung kumbaga pinakang mahina na caliber.
dahil meron pa yang short. May mga ano pa, panoorin niyo yung history ng, kasi may video ako na kung anong history ng 22LR. Meron pa yung mga short, pinakita ko sa inyo yung mga bala na mas maiksi pa. Tingnan ko kung meron pa tayo dito. Wala tayo dito, nandun nakatago pala. So yun, mga maiksi, meron pa niyan. So ito na yung pinakamahina na bala, na caliber. So kaya ito ay ano, ang P17 ay affordable. Ibig sabihin, hindi man kamahalan. Offers significant features for its low price point, making an attractive option for those on a budget. So ito ay hindi man masyadong kamahalan, at ito ay magiging attractive nga naman kung ikaw ay low budget. Okay, yan ay isang ayon sa PUP Tactical Review and Firearms News. So hindi naman binanggit kung magkano. At ito ay lightweight at saka compact. Ibig sabihin, magaan at hindi masyadong kalakihan. Pag sinabing compact, yung mga compact size, hindi man ito masyadong kalakihan. Lightweight design makes it easy to handle. Lalo sa mga baguhan, mas maganda ito. Kaya ito ay maganda sa mga baguhan, pang-practice, lalo yung mga 22 dahil hindi ito malakas mag-flip o malakas ang recoil. At maganda ito sa lalo sa mga babae na takot sa mga recoil, sa mga baguhan. Ito maganda. At ang isa pang kagandahan nito ay concealable for many users. Ibig sabihin concealable, pwede mong itak sa iyong bayawang, pero ang batas sa Pilipinas natin ay hindi pinapayagan. So, lugi tayo pagdating dyan. Hindi ba po pwede? Pero dahil sa gaan ito, pwede mong isingit sa iyong bag. Sa isang bag, parang wallet mo lang itong ilalagay sa iyong bag. So yan ang ano. At napaka-komportable nga nito dahil ito ay magaan. At isa pa ay yung nabanggit ko kanina, ito ay good value. Maganda ang presyo nito. Best buy kumbaga. For each price, include desirable features like threaded barrel, Picatinny style. So maganda ito, may threaded barrel, pwede mo siyang lagyan ng silencer. Okay. Meron siyang threaded barrel. Option ito. Option. Meron din siyang Picatinny rail. Pwede mo siyang lagyan ng laser. Bagaman bawal ang laser sa Pilipinas, pwede mo siyang lagyan ng flashlight. Okay, may mga mabibili ka kasi na flashlight na pang baril. Ilalagay mo doon sa ilalim ng sa may receiver. Okay, sa may frame. Sa unahan ng trigger guard. So ayan ang pinakamaganda nito. At makes concealable sa mga user. Okay, so yun ang kagandahan nito. Yun nga, at ang presyo ay maganda, good value. For its price, it include desirable feature like, yun nga, nasabi ko na. At Picatinny rail, meron din. Ang style accessory rail, yan, meron. At ang kagandahan pa nito, 3 magazine ang kasama pag bumili ka. Yung iba kalimitan 2 lang, spare. Ito may spare kan 2. Handgun magazine. Handgun magazine. So yan. At ito ay easy to shoot. Talagang madaling ibaril ang ang mga 22 caliber. With a light trigger pull, hindi man light trigger pull, soft recoil, malambot ang trigger recoil. Ang trigger pull malambot at ang recoil niya ay soft. Ibig sabihin, hindi malakas ang recoil. Considered great entry-level pistol for new shooter. Okay, yan ang mga review dito ng PUP Tactical and Firearms News. Maganda sa mga new shooter. So, yung mga nag-aaral pa lang, lalo kung babae, nagpa-practice, siyempre takot. Obserbasyon ko kung nagtuturo pa, lalo pa mga babae, gusto pa, hawakan pa yung kamay nila Lalo pag mga 1911, mga 45, okay, 9mm. Hold me. Gusto ko lang kung anong, basta yung mga takot talaga. Kaya maganda ito dahil soft recoil ang At ang isang cons lang nito, unahan ko na kayo, siyempre, mahinang caliber, mahinang stopping power.
So, kailangan magaling kang bumaril. Kaya nga sabi ko dito, ang turo ko sa mga shooter ko, na estudyante ko, pagka mababang caliber ang inyong baril, ay body head. Ibig sabihin, double tap sa katawan, alpha, tapos saka mo uluhin. Kasi, ang ibig ko sabihin dyan, pag inulo mo agad at hindi mo tinamaan, kinakailangan yung unang putok mo ay tumama, siyempre, malabas madaling tamaan ang body kaysa sa head. Okay, pag pinuntire mo agad yung ulo, lalo kung nasa 10 meters, hindi ka masyadong magaling bumaril, kinakailangan ay tumama ka sa unang putok mo. At least yung yung double tap mo ay pumasok sa katawan. Saka mo ngayon, puntirehin na sa ulo. Mag-push ka ng kaunti, pak, push ng kaunti sa ulo, pok. Yun ang kung kaya mong i-double tap sa ulo, double tap pa rin. Okay, so, kasi mahina ang stopping power nito eh. Kinakailangan ang putok mo dito, tuloy-tuloy, pak, double tap. Walang Kasi nga mahinang stopping power nito eh. Eh kung talagang nanganganib ang buhay mo Pero kung tumumba na, huwag mo nang tigilan mo na. Ang importante na iligtas mo yung sarili mo. Okay, yan ay kung merong unlawful aggression. Hindi mo naman pwedeng gamitin yan sa sinadyang pagpatay, murder yon. O kaunting away lamang, alitan lamang, pinatay mo na. Walang kakwinta-kwintang away o homicide yun. Eh, kung may unlawful aggression at talagang may intention siyang patayin ka o saktan ka, ayun, doon na lang lalabas ang self-defense. Kasi nga, ang self-defense sa atin ay parang pabor sa kriminal. Okay, sa ibang bansa, pag pinasok yung bahay mo at natakot, sabihin mo lang sa korte o sa judge, natakot ako, pag bigla siyang pumasok eh. Wala siyang pasubali eh. Natakot ako, binaril ko na siya. Ayan, yun ang tinatawag na castle doctrine. Sa atin hindi. Pag pumasok o nagnanakaw, wag mo patayin niya, nagnanakaw lang, wag mong barilin yan. Unless na sinigawan mong bakit ka nagnanakaw at sinugod ka at may intention na siyang dapat nandun yung intention to kill. Ay papatunayan mo sa korte ay gusto niya akong patayin, kaya ko siya binaril. Ay hindi mo pwedeng nagnanakaw siya, kaya ko siya pinatay. May kapananagutan ka na sa batas. Yun ang mahirap tanggapin sa ating batas. So ayan. So tingnan naman natin ang nito. Ang cons, siyempre lahat ng mga by barrel may cons yan, may pros and cons. Ang cons nito ay potential reliability issues o sa mga reliability issue yan ay common yan sa mga 22 dahil ang 22 may mga bala na hindi maganda, kaya kung gagamit kayo ng 22 ay ang gamitin na ninyong bala ay yung reliable. Okay, so ang sabi, some users report that the pistol can be ammo picky, yun ang sinasabi ko, namimili ng bala or have reliability problems. Normal ito sa sa mga 22 namimili ng bala. Though some issues have been resolved by manufacturer support according to PPU Tactical and Primer Pick. So, meron namang nagsabi na ito ay na-resolve ng kumpanya. So, meron kasing mga bala na pagka medyo mahina ang palo ng firing pin at hammer, hindi puputok. Kinakailangan padalawahan mo pa ng palo. Meron mga ganun. So, may mga baril na ganun na mimili. So, yan ang At ang isa pang cons nito ay minimal metal parts. So, ang ibang mga parts nito ay yung ibang metal, yung iba ay metal, yung iba hindi. The gun's design relies heavily on polymer. So, karamihan ng parts nito ay polymer. Yun ang pinakang cons nito. So, bahala na kayo. Hindi ako mahilig sa polymer. Mahilig ako sa bakal kasi machinist, mekaniko ako, welder. Ang polymer, hindi mo na-welding yan eh. Pag nasira yan, tapon. Okay, so, yun ang hindi ko kinagusto dito. Heavily polymer and other non-metal parts. Kumbaga, sigurado yung nito, yung barrel nito, metal. Bakal. Pero, konti lang ang bakal nito. Which may not appeal to all shooters according to Guncom. Okay, so yun
Yun nga. Ay, sorry. May ipis. So, yan. Karamihan talaga sa mga shooter ay ayaw ng polymer. May video tayo niyan. Matibay? Bakal, aluminum, polymer. Yan, may video tayo niyan. Panoorin niyo para malaman niyo kung bakit. So, yan. Konti lang ang bakal nito. Kalimitan nito kahit mga parts ay made in polymer. At yan ang inaayawan ng ibang mga shooter. At ang isa pa nitong cons ay walang built-in optic cut. Hindi man optic ready ito. Okay? Lalo na yung mga maglalagay ng red dot optic. Hindi man ito optic ready. Pwede mong the lack of factory cut rear sight is downside for those who want to add a red dot through aftermarket slide are available. Meron din namang may the lack of a factory cut. So wala yung factory, walang cut ng rear sight is downside for those who want to add a red dot. Though aftermarket slides are available. May mga slides na aftermarket na available sa red dot. So yun, mag-aftermarket pa kayo o di kaya ipakat ninyo sa mga magagaling na gunsmith. Mayroon namang magagaling dyan gumamit ng milling machine. Yan ang ibang dyan. So yan ang review ko dito. So kung okay lang sa inyo ang polymer, walang problema. So yun lang ang masasabi ko dito. Sa lahat ng mga caliber, ito ang pinakamahina. Pero doon sa mga takot na ayaw ng malakas ang recoil, ito ay maganda. At ito ay magandang pang-practice shooting sa mga beginner. Yun lang ang masabi ko dito. At ito ay isang affordable, simple, fairly capable gun. At ang isa pa dito ay namimili ng ng bala. So, ayan. Ang review ko dito. Kasi wala naman ako experience dito sa baril na ito. Pero yan ang review ko dito. At bahala na kayo kung ano ang gusto ninyo. At maganda itong pang backup. Pero siguraduhin lamang ninyo na hindi yung bala ninyo ay sure bull. Napuputok. May mga magagandang klaseng bala. May video tayo niyan kung ano yung magagandang bala. Hanapin niyo diyan sa ating kung ano yung mga bala na reliable. Kung gagamit din lang kayo ng 22 ay siguraduhin niyo yung mga bala ninyo ay reliable. Siguradong hindi palyado. Mahina na nga yung baril ninyo. Talon-talo na sa taas ng caliber pero ang bala pa ninyo ay mahinang klase. So siguraduhin na ninyong maganda at the best na yung bala ninyong gagamitin. May video tayo niyan, panoorin ninyo. Mahaba na tayo ngayon. Hanggang 20 minutes lang yung ating videos. So, shout out to sa ating community spotlight. Shout out kay Gimboy. 75 ang iyong engagement. Shout out kay Kuya Alex Vlog. Meron kang 17 engagement. Shout out kay Chocolate_boy. Meron kang 39 engagement. Shout out kay Nigas Waray, meron kang 16 engagement. At shout out kay NDC, kay Sir Noy Pisamerica. Maraming salamat sir sa iyong pagsuporta sa ating mga beneficiaries ng mga estudyante. Okay, at walang sawa akong nagpapasalamat sa inyo lahat. God bless us. At shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Meron tayo dyan bagong Papa Burger. Diyan, ito matatagpuan ninyo doon sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Maraming salamat po sa inyo. God bless us. Thank you very much.